So, magandang hapon guys. So, ito na naman ako. Pangalawang video to na ginawa ko ngayong araw na to. So, gaya nga ng promise ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register sa DepEd Office 365 step by step. Pero ito yung tuturo ko sa inyo, ang ma-obtain nyo lang dito ay yung A1, online only ha. So, wala itong download. Hindi nyo pa madadownload yung Office 365 sa desktop nyo. Later on pag nagawan na, pag naayos na ni DepEd yung A3, kasi itong A1 na to i-convert lang to ni DepEd to A3 para ma-download nyo. Pero for now, para ma-enjoy nyo na yung benefit, yung napakagandang benefit ng Office 365, tuturo ko na sa inyo kung paano mag-register step by step. So so bago yan, so ano ko lang tong screen, litan lang natin tong screen. So okay na. So pagkatapos yan, pupunta tayo sa link. Paano makakapunta sa link? So ito lang guys, itong bit.ly/ms_0 yan, hindi yan O, 0365_reg. Pag clinic mo yan at pinadala mo yan dito, magpupunta ka yan. Pero kung gusto nyo makita, sige, type ulit natin ito. So mamaya maglo-load yan, dito rin pupunta yan. Sabi ko nga guys, so ito yung A1 na sinasabi ng DepEd. A1 lang makuha mo to, online lang siya, pero napakaganda niya na, marami siyang benefit. O sige, wag na natin patagalin. Gumawa ako ng account pala, dami account para mapakita sa inyo kung paano mag-register dito. So sabi ko nga, kailangan DepEd ang gamit mo rito kasi i-open natin yon. So bago yan pala, mag-open ng guest mode muna ako. Pag naka-guest mode na ako, patayin, i-close na natin yon. So, kailangan natin naka-guest mode para maganda, Then balik tayo sa bit.ly ano yun sabi ko kanina, capital MS, then 0365_reg, capital R yun, then enter. So ito na ulit tayo. So sabi ko kanina, nakagawa na ako ng dami account para dito, para mapakita ko sa inyo. So check natin si marcian.test@deped.gov.ph. So class, tandaan nyo ito si Marcian, ito na yung lagi natin gagamitin sa mga future tutorial natin. So kung basta kailangan natin ng dami account, yan na yung gagamitin ko. So get started tayo. So go na tayo. Yun, sabi ko nga dito class, dito mamimili ka guys kung estudyante o teacher. Ngayon open pa lang naman to sa mga teacher natin. So teacher muna tayo. Yung estudyante later on magkakaroon din yan, pero hindi pa ngayon. So check natin to. I'm a teacher. Yan, create your account. So mag-iimbento lang tayo dito ng ng account. So halimbawa, sige, check natin, Juan de la Cruz. Then confirm natin yung password natin. Oh, yan kailangan daw merong uppercase. So walang uppercase yung inano ko. So lagyan natin. Yun, tinanggap ka na. Tapos verification code. Nagpadala daw siya dito guys. So kailangan o-open natin to. So copy natin yan, pero check na muna natin to. Microsoft may send me promotion about product service. Yes mo na yan, check mo na yan. Ito, kung masyado kang sa privacy, pwede mong hindi i-check yan. Pero sabi naman niya rito, to learn more and to unsubscribe anytime view, pwede mo naman siyang unsubscribe. Guys, yung Microsoft napaka tindi niya sa sa privacy, data privacy. So malaki yung ginagastos niya sa data privacy alone. So safe tayo dito. So check natin to, So sige, check na natin yan. Kaya lang kailangan natin yung verification code. Hindi tayo mag-move on pag wala to, yung sign up code. So saan natin makikita yan? Makikita natin yan sa ating email account. So punta tayo sa Gmail.
Pag nasa Gmail na tayo, bayaan mo na yan. Mag-sign in na tayo. Gumawa lang tayo dyan. Enter natin to. Then yung password na nilagay natin. Then accept natin yan. May kita natin dito. May lalabas yan. Next na natin yan. Okay na natin. Ito guys, Office 365. So ito yung sinasabi niya. Ito yung verification code. Ito yung kailangan mo. So kahit mag-imbento ka ng DepEd email, hindi ka talaga makakapasok kasi kailangan legit yun. So copy na din natin yan. Copy paste lang natin. Then pwede na nating i-close to, no? Close na natin to, pati to, close na natin yan. Balik tayo dito. I-enter natin dito yung verification code. So paste natin dyan. Ito yon para dito. Then mag-start na tayo. Start. Please wait daw. Creating your account. Yun. Then nakapag-create na tayo. Then kung meron kang kaibigan, kamag-anak, kapatid, kakilala na merong deped.gov.ph, pwede kang mag-invite. 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pwede yan. Send invitation. Magkakaroon sila ng link. Pero for now, skip na muna natin to. Kasi dami na account lang yung gamit natin guys. So, huwag na tayo mag-invite. So, skip na natin. Hintayin lang natin yan. Yun. Ito na. Si Microsoft Martian.test.deped.gov.ph. In-next lang natin to guys. Ito napaka-importante dito. Kailangan gagamit ka ng phone para pag nakalimutan mo yung password mo, madali mo siyang ma-recover, or email. Unahin na natin yung phone, set up now. So enter natin yung select region, Philippines tayo guys. So check lang natin PH, then enter. So wag mo na lagyan ng 0. 929-583-1169. Then text me. Magte-text yan guys. So hihintayin mo lang, mag-a-appear yan sa phone mo. So check natin kung mag-a-appear sa phone ko yan, So dito i-open ko lang yung phone ko, yung link ng phone ko para makita nyo kung pumasok ba talaga siya. So i-open ko lang to. Then tap ko lang to. Magsi-search yan. Phone screen. Ayan, lumabas na, So okay na. Check natin dito. Sandali. Tanggalin lang natin to. Bayaan mo na muna yan. So check natin dito kung pumasok ba. So may kita natin dito. Ito may kita nyo dito. Later. Ito. Kung may kita nyo dito guys, nag-text na si Microsoft. Ito yung security code. So 461-2021. Yan yung tinext niya sa akin. So yun yung i-enter natin dito. So ano ba yun? Natandaan ba natin yun? So ulitin din natin, Check din natin. So ulitan nga lang natin to para makita nyo. Sandali lang guys ha. Check natin dito. Ito. Okay na yan. So ang code sa atin, tanggalin muna natin to. Nag-text si Microsoft. Ito yung code na binigay niya sa atin. 461-2021. Tama ba? 461-2021. Ito yung code na binigay niya sa atin. Ay, ito pala. Sorry, hindi pala guys. Ito palang nasa uli. Itong 199. Kaya pala walang verification na lumalabas. 194447. Pag tama yung code, may lalabas dyan ng verify. Pag wala, walang lalabas. Katulad yung in-enter natin kanina, di ba? Nagkamali tayo ito. 41 yung in-enter natin, ito 416. Walang, kanina kasi ang in-enter natin dyan is 461 2021. Walang lumabas na verification code. So pag ganyan, mali pa rin yan kasi hindi naman yan ang binigay sa atin.
ang binigay sa atin itong nasa uli. So 19447. Nag-text sa atin yan guys. Iti-text ka niya pag nilagay mo yung ano mo dyan. So 194447. Then click natin. Kailangan mong i-click ang verify. So verify natin. Yun, okay na. So may cellphone na. Kailangan lang wag mawawala yung cellphone mo ay yung phone number mo. Kasi may hirapan ka. Kung sakali magpapalit ka, mag-change ka ng phone ka agad dito. Napaka-importante nito guys, kasi lalo na pag nabigay na sa atin yung yung Office 365 account natin. Ibaba ko na muna to, hindi na natin to kailangan then lakihan natin ng konti ito. So sabi ko nga, kung sakali magpapalit ka ng number, kailangan magpalit ka rin dito. Kasi pag hindi ka nagpalit dito at nakalimutan mo yung password mo, mahirapan kang makarecover. Then i-set up mo rin to guys. Kung meron kang ibang email, ano mo din to, i-set up mo din to, authentication mo rin to, tong email na to, i-configure mo din yan. Pwede mo rin namang i-set up now yan, pasok mo lang email mo, ganoon din yung process nun. At dito, ang ina-advise ko dito, wag DepEd email lang ilalagay nyo. Ang personal email nyo ang ilagay dito. Halimbawa, robinx1578 at yahoo.com, yan, pwede yan. Then email me, same process din yon. I-email niya yung yung code chain nyo, then ilalagay nyo dyan. So ganoon din yon. Kailangan nyo rin ng verification code, wag din kayo mag-invento kasi nga hindi yan papasok. So kailangan nyo rin yon. So back tayo So anong gagawin mo? Kailangan i-set up nyo tong dalawang to. Pag hindi nyo to set up, lagot kayo. Sige, try na nga natin to. Email verify, try natin robinx1578 at yopmail.com, email me. So ayun, nag-email na siya. Open natin si Yopmail, yopmail.com. Open lang natin ngayon para mapakita nyo lang talaga. So robinx1578, check natin yung inbox natin. May kita natin dyan, nag-email si Microsoft. Ito. So ito yung code na in-email sa atin yung Microsoft. So see natin yan. Then pasok natin dito. Again, you need to click verify. So verify natin yan. So dalawa na. Ito, makalimutan naman ang password mo, hindi ka man makapasok. Dalawa na authentication, wala nang problema. Hindi ka na maghihintay uli. Kasi ang mangyari niyan, pag nakalimutan mo yung password mo sa Office 365 at nabigay na sa iyo yung A3 account mo, i-request pa yan ng ITO mo sa central office o kaya sa region. Then area although may magkakaroon siguro ng access yung mga information technology officer, so matatagalan ka pa rin. Paano kung nataon na marami silang trabaho, marami silang ginagawa? Siyempre, although priority namin i-reset yan, kung marami naman kayo, hindi namin mabibigla yan. Pero kung meron kayong ganito, walang problema. May authentication si Microsoft sa inyo na kayo talaga yon. So pwede nyong i-reset uli ang password nyo. Kasi nakalimutan ko yung password ko minsan, ginamit ko lang to, napalitan ko siya. Kaya tested ko na yan. So hindi naman kasi guys, so tanggapin na natin ang katotohanan, marami sa ating mga taga-DepEd ang nakakalimot ng password. Siguro sa dami nating ginagawa, kahit ako minsan sa dami ng password ko nakakalimutan ko rin. So kaya kailangan talaga natin to. Pag okay na yan guys, click lang natin yung finish. Yan, pag okay na yan, don't show. So yes lang natin to. To reduce, stay sign in, yes mo lang. Pag sarili mong PC ang gamit mo, saka cellphone mo, yes mo yan. Pero pag nasa public places ka, kailangan mo i-click ang no. Dahil personal computer ko naman to, i-click ko ang yes. So okay na. Yun. Meron ka ng Office 365 account. Sabi ko nga sa inyo, ayan si Juan de la Cruz, may account. Yung in-explain ko sa video, kung napanood nyo na, kung subscription natin, may kita natin dito is A1 lang, pero for faculty yan. Napakaganda na rin yan guys. Maghintay, at least meron na tayong online account, magagamit na natin yan kahit saan.
sa cellphone mo, sa tablet mo, kahit sa kung meron kang Office 2016, pwede ka na mag-login doon. So, yung mga files mo sa Office, pwede mo na siyang dalhin kahit saan mo, open mo na din kahit saan. Yun ang kagandahan niya, no? Although si Google Drive, pwede ka mag-save doon, kaya nga lang, pag in-open mo yung Excel kay Google Drive kasi, gagawa siya ng copy, guys, gagawa siya ng copy para maging ano yun, spreadsheet. So dito wala nang palitan dito ng file type, matic na yun. So may install, at sabi ko nga, dahil sa ano lang kayo, A1 account lang tayo, wala tayong ano dyan, wala tayong install, download. Pero hintayin nyo lang yung gagawin ng DepEd para itong account na to, i-convert nila to sa A3 account just in case. So magkakaroon na kayo ng download. For now, ito muna yung ano natin para ma-enjoy natin. So personal info, okay na yan. Kung gusto nyong baguhin nyo lang. Yung pangalan, guys, hindi mo siya may edit dito, ha. Hindi mo siya may edit kasi pero nakalagay dito, some details like your name, job title may be provided by your IT or Human Resource Department. So hindi mo siya pwedeng i-edit. Kung gusto mo siyang edit, contact your admin. So kaya wala tayong may edit dyan. Pwede tayong mag-update ng photo. Kung gusto nyo, pwede tayong mag-change ng photo dyan. Pwede nyo i-change yung photo nyo, lagay nyo yung photo nyo. Then ano pa ba, may install tools and add-in, recovery assistant, meron tayong language pack for Office. Sa setting natin, okay na naman yan. Yung Teams lang naman to. So ano pa ba, so wala na, no? Yun lang. So at least yun lang naman yung ano natin dito, makapag-create lang kayo ng account. So pag okay na yan, medyo elite muna natin itong screen ko, no? Yan, so i-maximize natin yan. So pag okay yan, pwede ka nang pumunta sa office.com, sa office.com pala. So pero dito meron na rin yan. Check lang natin dito, guys, ha. Personal info, subscription. Ito, sorry, itong Word. Pag na-right click mo yan, open new tab. And nag-blank note ka, kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko, Word Online. So pwede mo siyang magamit. So parehas din naman to. Ayan, familiar naman kayo dito, guys. So parehas din yan. Insert layout reference. So parehas din yan. Open in Word ito. So okay lang. Maano mo rin yan, home. So ganun din dito sa sa Excel. Open new tab. Then blank workbook tayo. So Excel Online, ito yung Excel Online. So ito. So magagamit pa rin natin to. Pwede natin nag-share tayo ng file sa mga school natin. Excel na yon, ito na lang. Class record mo, share mo sa teacher mo. Hindi mo na kailangan magbigay ng soft copy. Ilagay mo na lang sa sa OneDrive mo. Then pag nalagay mo na doon, i-share mo lang sa kanya. Meron kasi ditong share. I-share mo lang sa kanya. Kasi for sure yung co-teacher mo pag napanood niya tong video na to, magkakaroon na rin siya. Kakabit mo lang dito yung niya, yung email niya, yung deped.gov email, i-send mo sa kanya. So meron na siyang kopya. Ganon din siya sa'yo. So hindi nyo na kailangan magano ng USB na kuminsan nabavirus pa tayo. So ito na lang, mabubuksan nyo na yon. Pero guys, kung ang Excel ay naka-macro, hindi siya gagana dito. Kailangan mo talaga i-save sa USB yon. I-save mo sa OneDrive, then i-download mo sa PC laptop mo, doon mo siya buksan. Kasi naka-macro. Ito, hindi tumatakbo ang macro dito. So, ganun din sa sa try natin tong PowerPoint. Open new tab tayo, then blank presentation. Yan, meron na rin siya. Maganda na rin siya, gumagana na rin siya. Check natin yung transition dito. Yun, may morph siya. Saka zoom. May morph na rin siya, wala nga lang siyang zoom. Pero, okay yan, maganda yan. So, simplified ribbon din. Then, pwede mo rin i-share. So, actually guys, gumagana lahat yan. Nabuksan natin presentation, Excel, Word, ano pa bang din natin nabubuksan. OneNote, Teams. Itong Teams,
Itong notebook na to, napakaganda nito. Class notebook. Itong notebook, si OneNote ito. Si OneNote to sa PC. Magkakaroon tayo ng separate dito, tutorial kasi napakaganda nito. So, ngayon dinadaanan ko lang to. Dinadaanan lang natin. Pero sige, check na natin para mapakita ko sa inyo na gumagana. Yan, notebook, add or remove student, add teacher, manage notebook. So, napakaganda niyan. So, Teams, ito yung Teams. Ito guys, maganda rin to. Gagawa ka ng Teams dito. Mas maganda to kaya sa sa Facebook. Sa Facebook kasi more on lang yon, social media, ganon. Then pag naglagay ka ng file, nawawala. Dito may chat dito. May chat pwede rin. Then at the same time may file. At the same time pala may file din yan. So napakaganda niya. May separate tutorial tayo dito guys. So forms natin dito, ito nga sinasabi ko sa inyo. Kung alam mo yung Google Forms, alam mo na rin gamitin to. Mas maganda lang siya ng konti. Yung Sway, isa rin to sa magandang actually lahat dito guys magaganda, no. So isa-isahin natin yan. Magkakaroon tayo ng dyan, ng separate tutorial. For now, at least gumawa muna kayo ng account nyo dito dahil napakaganda nito. So gawa muna kayo. So wala na kayo. Kung may question kayo, mag-note lang kayo sa baba, no. Mag-note lang kayo sa baba para maganda. At sasagutin ko yung mga tanong nyo kung kaya ko naman. Kung hindi, try natin hananapan ng paraan para masagot yung mga tanong nyo. So for now, close na muna natin to. Yan, close na muna natin. So ito na yung account nyo ulit. So ito na yung nyo, pwede kayo mag-upload yan, pwede rin kayo mag-sign out. Huwag nyong kakalimutan ang password nyo. Yung password nyo, isulat nyo na kaagad sa papel o sa cellphone nyo o sa OneDrive o sa Keep o sa OneNote para hindi nyo makalimutan. Lagyan nyo lang ng code. So okay na siguro yan guys, So kung meron kayong hindi naintindihan, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin natin. So at the end of my guys, at the end of this video, may makikita kayong promotional code. So yung kailangan i-redeem yung code na yon para magkakaroon kayo ng points dito. Nga lang i-explain ko pa sa other video kung paano gawin yon, paano i-redeem, Pero kung meron na kayong account sa sa Microsoft Education, Educators Community, madali na yung madali nyo nang ma-redeem yung code. Pero sa mga bago pa lang sa atin, may gagawin pa akong isang video paano mag-create ng account mo para sa Educators account sa Microsoft kasi napakadami nilang resources doon at pwede kang mag-interact. So another video yun guys. So for now, okay na muna tayo dito ngayon. Sabi ko nga, kung may question kayo, note na lang natin sa baba. Sasagutin po natin yan. Bago tayo magpaalam, kailangan muna natin mag-sign out. Huwag kakalimutan kahit sarili mong PC to, mag-sign out ka. Yun. Wait natin. Hang on a moment. Okay na po. Sign out to. Safe na po yan. So, yun guys, So, madaming salamat ulit, Sana may natutunan uli kayo sa munting tutorial natin. So, hanggang sa muli guys. Stay tuned.